Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa ating letter sender kundi tungkol din sa kanyang nanay na nagkaroon ng 3 asawa. Itago na lang natin siya sa pangalang Lenny at tawagin naman nating Aubrey ang kanyang nanay. At ang 3 naging asawa ni Aubrey ay tawagin daw nating Berting, Pedro at Roberto. Taong 1990 nang makilala ni Aubrey ang kanyang unang naging asawa na si Berting. Dahil pareho silang nagtatrabaho sa isang tindahan ng tinapay, kahera dito si Aubrey at kargador naman ng hari na si Berting. Mahigit 1 linggo siyang niligawan ni Berting hanggang sa isang araw na niyaya na siya nitong pumunta sa bahay ni Berting upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Pumayag naman si Aubrey dahil sa pagkakaalam niya na pupunta lang siya sa bahay nila Berting para ipakilala. Medyo malayo ang bahay nila Berting kaya sakto lang ang perang dala ni Aubrey papunta sa bahay nila Berting. Pagkatapos ipakilala si Aubrey ay nagkaayaan sila na maligo sa ilog kaya gabi na nang makabalik sila sa bahay nila Berting. Kaya pinahiram muna si Aubrey ng kapatid ni Berting ng 1 pirasong duster dahil wala siyang dala kahit na 1 pirasong damit. Nakatulog na si Aubrey at inabot na sila ng umaga at sa paggising niya ay tinignan niya agad ang hinubad niyang damit kung natuyo na. Pero ang pinagtataka ni Aubrey ay basang-basa pa rin ang kanyang damit kahit hindi naman umulan magdamag at magdamag din itong nakasampay. Nagpalipas pa ng ilang araw si Aubrey sa bahay nila Berting dahil hindi niya maabutang tuyo ang kanyang damit. Kaya tinanong niya na si Berting kung bakit palagi na lang basa ang kanyang damit at hindi naman siya sinagot. Kaya nagpa siya na si Aubrey na umuwi na sa bahay nila pero hindi talaga siya pinapayagan ni Berting sa kung ano-anong dahilan. Hanggang sa isang araw ay napapayag niya si Berting na samahan na siyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero ang pinagtataka ni Aubrey ay bakit kailangan kasama ang nanay at tatay ni Berting pati na rin ang kanyang mga kapatid. Marami din dalang mga pagkain at kung ano-ano ang pamilya ni Berting kaya nanlumo na lang si Aubrey. Dahil sa buong akala ni Aubrey na sasamahan lang siya ng pamilya ni Berting na makauwi sa kanila pero ito na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang mga magulang. Dahil namanhika na pala si Berting at ang kanyang buong pamilya kaya tinanggap na lang yun ng mama ni Aubrey. Nagkaroon si Aubrey at si Berting ng isang anak ng babae pero pagkalipas lang ng ilang buwan ay naging mainitin na ang ulo ni Berting sa kanya. Naging mainitin na rin ang ulo ni Berting at napagbubuhatan na rin siya ng kamay kaya ilang taon pa siyang nagtiis. Hanggang sa isang araw ay nagpa siya na si Aubrey na makipaghiwalay pero ayaw pumayag ni Berting kaya gusto niya sanang tumakas. Pero nahuli siya ni Berting kaya nakuha nito ang kanilang anak kaya pinabayaan niya na ang kanyang anak na babae sa kamay ni Berting. Pero ilang buwan pa lang ang nakalipas nang makauwi si Aubrey sa kanyang mga magulang nalaman niyang siya ay buntis. Pero hindi na pinayagan si Aubrey na bumalik pa sa piling ni Berting dahil baka gawin na naman siyang punching bag. At taong 1999 nang makilala ni Aubrey ang kanyang naging pangalawang asawa na si Pedro. Si Pedro ay masipag at matulungin kaya nung niligawan siya nito ay agad niya namang sinagot. Tinanggap ni Pedro ang mga anak niya kay Berting at nagkaroon din sila ng 2 anak na 1 babae at 1 lalaki. Naging magkatuwang silang dalawa sa pagpapastol ng mga kambing at naging masagana ang kanilang buhay. Pero kagaya na lang din na naging unang asawa ni Aubrey na si Berting, palagi na rin siyang pinagbubuhatan ng kamay ni Pedro. Ilang taon din itong tiniis ni Aubrey hanggang sa napapansin niya na palagi na lang tulala si Pedro at nagsasalita na mag-isa. At ang pinakatumakot kay Aubrey pati na rin sa kanyang mga anak ay ang paghuhukay ni Pedro ng malalim na hukay sa likod ng kanilang bahay. At sinabi din ni Pedro na doon sila ililibing na mag-iina kaya naisipan ni Aubrey na unahan na lang sana si Pedro para hindi na makaranas na sakit ang kanilang mga anak. Tanghali na nang dumating si Pedro galing sa paghuhukay sa likod ng kanilang bahay kaya naisipan ni Aubrey na lagyan na lang ng laso ng kanilang sinaing nakakainin. Dahil ganoon nakabuo ang loob ni Aubrey na tapusin na ang lahat pero nahuli siya ni Pedro. Dahil ilang segundo lang ay nasyuktay ang mga manok na kumain ng mga nalaglag na kanin sa ilalim ng lamesa. Nang dahil sa sobrang galit ni Pedro kay Aubrey ay kinuha niya ang itak sa kanilang kusina pero bago pa maabutan si Aubrey ay nakatakbo na siya. Karga-karga niya ang 2 niyang anak at tinawag niya rin ang anak niya kay Berting na habang nagpapastol ng kambing. Kaya mabuti na lang at natakasan nila si Pedro, nakapunta agad sila sa sakayan ng jeep. Pero simula sa Tarlac hanggang sa Cabanatuan ay ilang linggo silang nagpalaboy-laboy hanggang sa may nakilala si Aubrey na isang Amerikanong lalaki. Gusto sana nung Amerikano na gawing asawa si Aubrey pero hindi siya pumayag dahil ayaw pumayag nung Amerikano na kasama ang 3 niyang anak. Kaya nagpatuloy na naman sila sa paglalakad hanggang sa meron na naman silang nakilala na isang mayamang mag-asawa na walang anak. Gusto sana ng mag-asawa na ampunin ang kanyang panganay na anak kay Pedro pero tumanggi ulit si Aubrey dahil sa takot niya na baka hindi niya na ito makita. Dahil ang magiging usapan nila na kapag inampun na ang bata ay dadalhin na ito ng mag-asawa papuntang Amerika para doon na makapag-aral ulit. Kaya muli na naman sila nagpalaboy-laboy at iyak na ng iyak ang kanyang mga anak nang dahil sa wala na silang makain. Hanggang sa isang chopper ang lumapit kay Aubrey at tinulungan sila nito at dinala sa kanyang bahay. Nabuhay na maayos si Aubrey pati na rin ang kanyang mga anak dahil sinuportahan sila ng pamilya ng chopper. Nagkaroon na rin si Aubrey ng pagkakataon na makapagtrabaho hanggang sa makilala niya ang tatay ng ating letter sender na si Roberto. Nanligaw si Roberto kay Aubrey pero sobra na ang takot ni Aubrey na baka maulit na naman ang mga pangyayari sa mga nakalipas niyang naging
asawa. Pero laking gulat ni Aubrey nang sinamahan siya ni Roberto na makauwi sa kanyang mga magulang. Ilang linggo din silang tumira sa bahay ng mga magulang ni Aubrey at pasado naman si Roberto sa kanyang pamilya. Pero hindi pa rin pumapasa si Roberto kay Aubrey kaya kailangan niya mapatunayan ang kanyang pagmamahal. Niyaya ni Aubrey si Roberto na mangahoy at kailangan mabuhat ni Roberto ang mga malalaking kahoy dahil kapag nabuhat ngayon ay sasagutin na siya ni Aubrey. Buo kasi ang kumpiyansa ni Aubrey na hindi talaga mabubuhat ni Roberto ang mga kahoy nang dahil sa sobrang lalaki nito. Tuwang-tuwa pa si Aubrey nang makarating siya sa kanilang bahay at naiwanan si Berto sa kahuyan. Kaya laking gulat ni Aubrey nang makita niya si Roberto na parating na nabuhat-buhat ang pinagputulan ng puno na pinabuhat sa kanya. Kaya ilang linggo lang ang nakalipas ay nagpakasal na silang dalawa sa tulong na rin ng mga magulang ni Aubrey. Nagkaroon ng 3 anak si Roberto at si Aubrey at ang unika iha ay ang ating letter sender na si Lenny. Nagdalaga at nagbinata na rin ang mga anak ni Aubrey kay Pedro at tinuring naman silang mga kuya at ate ni Lenny. At ang panganay na anak naman ni Aubrey kay Berting ay sobrang tindi ng galit sa kanya dahil sa pag-aakala nito na bigla na lang siyang iniwanan at sumama sa ibang lalaki si Aubrey. Ang pangalawang anak niya naman kay Berting ang parang sumalo ng kanyang sumpa dahil sa tuwing nalalasing ang kanyang manugang ay sinasaktan ng kanyang anak. Habang ang dalawang anak ni Aubrey kay Pedro na isang babae at lalaki ay nagkaroon na rin ng kanya-kanya nilang asawa at mga anak. Kaya silang lahat ngayon ay nabubuhay na ng masaya dahil hindi na muli pang nakatikim si Aubrey na pagbuhatan ng kamay sa piling ni Roberto. Hindi po ako humihingi ng payo, gusto ko lang pong ikwento ang talambuhay ng nanay ko kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Kaya para sa mga gustong sumula at kahit wala kayong problema, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano lang namin bukas. Bye-bye!